Kung si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, wala nang pag-asa na maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ito ay kahit ipag-utos ng Supreme Court sa pamahalaan na ibalik sa bansa si Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, pinaliwanag ni Carpio na nasa jurisdiksyon na kasi ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo. Pwede siya bumalik dito, i-question niya doon. Under the Rome Statute, the accused, si President Duterte, can question the validity of his arrest by ICC. Kasi diba ang ICC nag-issue ng warrant of arrest, he can question that there. Binigyang din ng dating maestrado na may cooperation agreement ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization at dahil humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, may obligasyon tayong tumulong sa pag-aresto sa mga pugante o pinaghahanap na individual. Git pa ni Carpio, hindi labag sa batas ang pagsuko sa dating Pangulo sa ICC dahil may ipinasang batas hinggil dito noong 2009 kung saan pinahihintulutan ang pagpapadala sa mga akusado sa International Court. Ito ng Congress natin, no? Pinirmahan ito ni President Arroyo. We can also decide under Philippine law na itong mga ganito for more efficiency because takot nga ang mga witnesses magsalita dito pinapatay So that's why the discretion is given to the relevant Philippine authorities. Payo pa ni Carpio, dapat palakasin ang ating democratic institutions lalo't wala namang naisang pangkaso sa dating Pangulo kahit pa 25,000 hanggang 30,000 ang nasuwi sa war on drugs ni Duterte. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng Death Squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Naloko na.